Magandang umaga sa lahat. Aking ikukwento ngayon ang alamat ng Bulkang Mayon. Noong unang panahon, sa bayan ng Ibalon ay may nakatirang isang kabig-bighaning dalagang nangangalang Daragang Magayon. Anak siya ni Naraha Makusog ng Rawis at Darawi. Ngunit namatay ang kanyang ina matapos siyang isilang. Ang kagandahang tagay ni Daragang Magayon ay nakakaakit sa maraming manliligaw mula sa iba't ibang tribo. Isa sa kanila ay ang pinakamataas at palalong si Pagtuga, isang magaling na mangangaso at malakas na pinuno ng Iraga, na nagpapakita ng panliligaw sa pamamagitan ng mga mamahaling regalo sa ama ni Magayon. Ngunit hindi iniibig ni Daragang Magayon si Pagtuga. Ang puso niya ay pag-aari na ni Panganoron, ang matapang na anak ni Raha Karilaya sa Katalugan. Iniligtas siya nito sa bingit ng kamatayan ng isang umagang maligo siya sa ilog Yawa. Habang binabalanse ang sarili sa isang bato, siya ay napadulas at nahulog sa ilog. Hindi siya marunong lumangoy, kaya't tinangay siya ng agos. Tiempo namang nagdaan si Panganoron, sinakluluhan siya nito. Nang marinig siyang sumigaw, tumalon sa ilog at sa isang sandali, naroon na siya sa tabi ng dalaga. Maingat niyang dinala ang takot na dalaga sa pampang. Di kalaunan, nagtapat siya ng pag-ibig sa dalaga. Nahihiyang aminin ni Daragang Magayon na nahuhulog din ang loob niya sa binata. Ang kanilang pag-iibigan ay nagbigay sa kanila ng lakas ng loob upang makatungtong sa bahay ni Raha Makusog. Napagtanto ni Raha Makusog na mahal ng kanyang anak ang binata at hangad din niya ang kaligayahan ng kanyang anak. Sa gayon ay binigay niya at si Panganoron sa kanila upang paghandaan ang nalalapit nilang kasal niya ng basbas ang pag-iisang irog. Dala ng matinding kasiyahan, nagpunta ang balitang ikakasal ang dalaga ay nakaabot sa pandinig ni Pagtuga. Lubos siyang nagalit at gumawa siya ng paraan upang mapigilan ang nalalapit na kasal ni Panganoron at Magayon. Isang araw, nang pumunta sa bundok si Raha Makusog upang mangaso, hinarangan siya ni Pagtuga at dinala sa kanila upang gawing bihag. "Palalayain kita kung ibibigay mo sa akin si Magayon para maging asawa ko," sabi ni Pagtuga kay Raha Makusog. "Ang kasagutan ay wala sa akin. Tanungin mo si Magayon at sa kanya mo malalaman ang sagot," sabi ni Raha Makusog. At dinala si Daragang Magayon sa harap ni Pagtuga. Sinabi ni Pagtuga na papatayin ang ama ng dalaga kung hindi papayag magpakasal sa kanya. Umiyak siyang sumang-ayon sa gusto ng binata. "Magaganap ang ating kasal sa loob ng 7 araw," sabi ni Pagtuga. Dali-dali niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na paghandaan ang kanilang darating na kasalan. Sa dahilan ng biglaang pangyayari, iniwan ni Panganoron ang paghahanda sa kasal nila ni Magayon. Nagmamadali itong nagtungo sa Rawis, dala ang kanyang mga mandirigma. At hinamon niya ito ng espadahan. Mabilis ang sumunod na pangyayari. Sa mga pangkaraniwang araw, kapag ang tuktok ng bulkan ay napapalibutan daw ng mga hamog at ulap, sinasabi nilang hinahagkan daw ni Panganoron si Magayon. At kapag naman daw umuulan at bumubuhos ito pababa ng bundok, palatandaan daw na umiiyak si Panganoron dahil sa pagkawala ng kanyang minamahal. Mula noon, ang bulkan ay tinawag na pinagsing pangalan ni Magayon. Tinawag itong Mayon. Ang bandang hugis nito ay siyang nagpapatanyag sa bayan ng Albay.